Another day, another cake vlog. Ang theme ng cake na gagawin natin today ay Lego Full Fondant Cake. Actually, last year pa tong cake na to pero ngayon ko lang kasi na voice over. Hindi ko na nga lang napakita sa inyo kung paano ko kinover ng ganache yung cake. Next time, ipakita ko naman sa inyo kung paano ako mag-cover ng ganache sa cake. Ang size pala ng cake ay 8x5, 8 inches in height, and 5 inches in diameter. Ang flavor ay chocolate moist cake with chocolate filling and covered with chocolate ganache. Ang size ng cake board ay 12 by 12 inches square. Every time na may full fondant cake order sa akin, moist cake talaga yung ginagamit ko. Kasi mabigat yung fondant kaya kailangan ng cake mabuhat yung bigat niya. Ang moist cake kasi ay pound cake, so siksik talaga. Pero iba ang presyo niya sa chiffon cake. Kapag naman soft icing yung in-order sa akin, chiffon cake naman yung madalas kong ginagamit. As you can see, yung mga blocks, diretso ko na nilalagay or dinidikit sa ganache ng cake. Hindi na ako nag-double coat ng fondant since makapit naman na yan. Binrush ko lang yung ganache sa body ng cake para kumapit yung mga fondant. Manual cutting pala yung ginawa ko dyan sa mga blocks gamit ang ruler para pantay-pantay. Bali, ito nga pala yung reference design na pinapagawa ni customer. Ayan, bali yung pinabago lang pala niya dyan ay yung age at yung pangalan. Nung ginawa ko pala yung cake na to, buong araw halos yung na-consume ko. Iba pa yung pag-bake ng cake. Imagine niyo sa isang cake, buong araw na yung nagugol sa akin o yung naubos sa akin. Sa buong araw na yon yung pag-cover ko ng ganache sa cake, preparation ko ng fondant para i-cover sa cake, and paggawa ko ng mga fondant toppers. Buti na nga lang may machine ako kaya napagaan yung paggawa ko sa fondant. Kasi kung hindi, baka abutin pa ako niya ng 2 araw. Ang mahirap kasi sa fondant ay kung iba-iba yung color na gagamitin. Katulad niyan, iba't ibang masa yan kasi iba't ibang color yung ginamit dyan. Pagka masa, isa-isa ko nga kinat yung mga blocks. At isa-isa ko nga din ginawa yung mga details o yung mga fondant toppers. Hindi ko na nga lang napakita kasi na full storage na naman ako. Kasi sa blocks and toppers ako, pinaka natagalan. Detalyado kasi masyado ang fondant cake. And every time talaga na gumagawa ako ng fondant cake, matagal talaga akong gumawa. Kasi makutingting yung toppers at detalyado pa. Kaya pag may mga nag-inquire ng fondant cakes, times 2 or times 3 talaga ang presyo, lalo na kung all edible. And lalo na kung walang molder kasi mano-mano talagang uhulmahin yung mga toppers. Every time nga na may mga book ako ng mga full fondant cake, kino-condition ko na talaga sarili ko at wina-warm up kasi alam na brasuhan na naman. Kapag kasi kukulayan na yung mga fondant at ifa-flatten at i-cover sa cake, braso na ang gamit yan kasi kailangan masahin. O diba, hindi lang tao ang nagpapamasahe, pati na rin yung fondant. Char! And finally, malapit na rin tayo matapos. Nag-cover na lang ako ng ribbon sa cake board para mas presentable. At syempre, hindi mawawala ang DJerlicious logo. Ito na pala ang finished product. Babush!